Mga kapuso, arestado ang isang nagbebenta ng motorsiklo online ng bagsak presyo. Nabisto kasi ng buyer na iligal ang mga papeles ng kanyang biniling motor. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Bagsak ang presyo kaya hindi raw nakapagtatakang sunggaban agad ng buyer ang mga scooter na ito nakakapost lamang online. Sariwa ang itsura pati tunog daw ng makina hindi lasbag. Pero nang i-verify na ng isa sa mga nakabili ang papeles ng scooter. Parang kahina-hinala po, 105 pa po yung asking ng mga yon. Binigay po ng 85,000. Lumabas na ang problema. Pinacheck ko sa LTO yung papers nung nabili kong motor sa kanila. Yung po lumabas, peke. Dahil diyan, agad na nagsumbong sa PNP Highway Patrol Group ang buyer sana na si Ed. At sa isang operasyon, nadakip ng mga pulis ang suspect sa Angeles City, Pampanga. Lahat din halos ng mga dokumentong iprenesenta dito po sa kababayan po natin bumili. Dito pong nakuha ng sakyan ay lahat ay peki po. Ayon sa HPG, nakaw ang mga motorsiklo sa Calabarzon at ibebenta sa Region 3, partikular sa area ng Pampanga. Wala pang komento ang dinakip. Pina-follow up naman ang isa pa nitong kasabwat. Tugot pawis yung una natin sa pambili ng motor. Hindi lang po biro yung pera pinambili. 5,000 po eh. Kung makikipagtransaksyon sa mga buy and sell ng mga sasakyan, tip ng pulisya, dapat sa mga sumusunod na lugar gawin ang pagbayad. Ang pinapayo po ng inyong pong PNP Highway Patrol Group ay unang-una sa pinakamalapit na police station. Ikalawa sa barangay hall or kung saan po ang bahay ng mismong nagbebenta nito pong mga sasakyan po na to para magkaroon po kagad tayo ng mga initial verification and validation. At kung may duda sa papeles ng binibiling sasakyan. Sa public po, maging mausisa po, lagi po yung i-check sa LTO sa pagbili, po legal yung transaction nyo. Maraming tayong mga red flags na chinecheck. Unang-una kapag masyadong mababa ang presyo, yung mga dokumento, kapag photocopy, yung mga ORCR. Kung meron man kasuspe-suspecha sa talagang texture ng papeles. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Aprobado na ng Kongreso ang panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo para bawasan o suspindihin ang excise tax sa produktong petrolyo. Pero ang Pangulo, hindi pa anya nagpapasya kung gagamitin ito. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ngayon lumampas na sa 100 piso ang presyo ng diesel sa mga gas station. Hinihintay na kung kailan maaaring suspindihin o bawasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinisingil na excise tax sa mga produktong petrolyo para mabawasan o kaya maibsan ang patuloy na pagtaas ng presyo nito. Aprobado na ng Senado at Kamara ang mga panukalang magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos na ibaba o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Pero ang Pangulo, hindi pa raw nagpapasya kung gagamitin ang kapangyarihang ito. It's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of on oil prices. We just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. Isa raw sa tinitignan ng Pangulo ang sitwasyon sa Strait of Hormuz kung saan dumaraan ang tinatayang 1/4 ng supply ng langis. Hinaharangan ito ngayon ng Iran. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. So, right now we are just adjusting to the situation. And when the situation calls for it, then we will see when to exercise that power and how much, by how much. Kapag sinuspindi ang excise tax, mapapababa ng 6 na piso kada litro ng diesel, 10 piso sa gasolina, 5 piso sa kerosene, at 3 piso naman kada kilo ng LPG. Pero kailangan daw balansihin dahil mababawasan ang koleksyon ng gobyerno. Batay sa datos ng Department of Finance, tinatayang 15 billion pesos ito kada buwan. Tinitignan din ng Pangulo ngayon ang lagay ng supply ng pagkain sa bansa na maaaring may epekto naman sa presyo nito. Pagmamalaki ng Pangulo, wala sila nakitang biglaang pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Kasama ng Pangulo sa pag-inspeksyon ang mga tauhan ng Agriculture, Trade and Industry Department sa Agora Market sa San Juan. Hindi lamang ang food supply, kundi ang presyo
ng pagkain ay at the very least makikita natin na ma-maintain lang natin sa dating level. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan mag-hoarding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Pero ang paggalaw ng presyo ramdam na ng mga mamimili. Si Aling Susan maala ng malengke bago pa dumating ang Pangulo. Kahit pabarya-baryang taas, ramdam daw niya, lalo't nakaasa lang siya sa pensyon ng asawa. Ang ganitong sitwasyon ramdam din ng mga nagtitinda. Budget ko lang sa isang araw, 500 lang kami. O paano yung pag tumaas? Paano kakasya? 500 para sa ilang tao po yun? 5. Pag inipon nyo, syempre, magkano rin ho yun? Ano naman ho epekto sa benta ninyo? Matumal ho, sobrang tumal. Kaya tiyaga-tiyaga lang talaga kami ho. Pag wala rin kami suki, hindi kami makakabenta. Pero dahil tumataas nga ang presyo ng gasolina, tumataas din ang gastos sa paghahatid ng bilihin sa merkado. We expect na tataas ng 2 piso per kilo at least lahat ng bagay dahil sa logistics cost ng fuel pa rin, no? Para maparating nga yung ating mga produce to the market, at least yun, minimum 2 pesos per kilo yun. Ang Department of Trade and Industry pinangakuan daw ng mga manufacturer ng mga pangunahing bilihin na walang taas presyo sa kanilang mga produkto sa susunod na 30 araw. Pero pagkatapos noon, Of course, we can't guarantee because of the worldwide crisis that's happening now. That's beyond our control. ang price control, isa sa mga posibleng ipatupad kapag masyado nang tumaas ang bilihin. Everything is on the table now, technically. Dahil nga sa sitwasyon ngayon, we don't know where it's going. Kung masyado mataas at mahirapan ng consumer, we might need to do something with the prices. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Posibleng estratehiya ang matipid na sagot ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice kaugnay sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Ang paliwanag ng political analyst sa pagtutok ni Mariz Omali. Matapos ideklara ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, muling iginiit ng kanyang abogado na may malalim na depekto ang mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo at wala umanong matitibay na basehan ang mga paratang. Our position remains unchanged. No, the complaints for us really suffer from a fundamental defect because they are based on conclusions, speculations, on narratives that are not anchored on the ultimate facts na sinasabi na rin natin sa answer namin. Kabilang sa mga alegasyon sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo ay umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Bumilis ang proseso ng impeachment dahil hindi na nagbigay ng sagot ang mga complainants sa tinawag na non-answer ng bise. Hindi raw kasi dito sinagot isa-isa ang mga alegasyon. Ipinaliwanag ni Attorney Michael Powa kung bakit hindi detalyado ang kanilang isinumiting sagot. I think we have to remind the public na sa ating legal system, it is not up to the defense to prove the case of the complainants. It is the complainants that have the burden to prove their allegations. Sa tingin ng political analyst na si Attorney Paulo Tamase, posibleng estratehiya ang matipid na tugon ni Vice President Duterte. Posibleng nakatuon na ito sa mas mahalagang yugto ng paglilitis kung umakyat na ito sa Senado na siyang tatayong impeachment court. I think the advantage is that it keeps her cards close to her chest. Mahihirapan or mag-add ng complication on the part of the prosecution na hindi nila alam kung mayroong possible na ebidensya si VP Sara to defend herself. Hindi din nila mapaghahandaan there for as much as they would probably want to yung kaso. Well, talaga namang ang Senate trial, doon naman talaga ang magiging pagsusuri nito o paglilitis nitong kaso na ito. But as to strategy or not, even if it were a strategy, of course, it's not something for me to disclose. Kung estratehiya man daw ito ng kampo ni Duterte, nagbabala si Attorney Tamase na posibleng may panganib ang ganitong hakbang. Disadvantage nga is, binibigyan din niya ng fuel kahit paano yung perception na hindi ginagalang ng Vice President yung proseso. Or hindi sineseryoso itong proseso na hinahanap sana yung pananagutan sa kanya.
Nakatakdang simula ng komite ang pagdinig sa March 25. Dito aalamin ng komite kung may probable cause para isulong ang impeachment complaint at dalhin sa Senado para sa formal na paglilitis. Ayon kay Attorney Poa, walang obligasyon ang respondent na dumalo sa mga proceedings sa komite sa Kamara. Gayunpaman, handa na raw sila. This is not something we did not expect naman. No? So, meaning this was quite expected. And we are ready to proceed. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Inadapt na ng Kamara ang bersyon ng Senado kaugnay sa panukalang bigyan ng Pangulo ng emergency power para suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Emil, at nasa kamay na ng Pangulo kung gagamitin niya iyang emergency power na binigay at napagkasundo ang ibigay ng Senado at ng Kamara sa kanya. Or global economic emergencies. We have been informed that Sa huling session day ng Kamara bago mag-Holy Week break, nasa first order of business ng plenaryo na i-adopt ang bersyon ng Senado sa batas na magbibigay ng emergency power sa Pangulo na isuspinde o bawasan ang excise tax ng mga produktong petrolyo. Yan ay kung isang buwan nang nasa $80 per barrel ang average na presyo ng Dubai crude. There's a motion to adopt Senate Bill number 1982 as an amendment to House Bill number 48418. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Senate Bill number 1982 is adopted as an amendment to House Bill number 8418. Inadopt o tinanggap ng Kamara ang ilang pagbabago ng Senado sa panukalang nanggaling sa kanila para mapabilis ang proseso. Kabilang dyan ang kagustuhan ng Senado na maging 3 buwan ng effectivity period ng emergency powers ng Pangulo, imbes na sa nauna nilang panukala na 6 na buwan. Maliban na lang kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng Dubai crude oil per barrel. Pumayag na rin ang Kamara sa gusto ng Senado na automatic na babawiin ang emergency power kung mas mababa na sa $80 per barrel ang crude oil. Imbis na ang orihinal na gusto ng Kamara na magkaroon pa ng joint resolution ng parehong kapulungan. Ibig sabihin yan, babalik na rin sa dating rate ang excise tax. Susundin na rin ang panukala ng Senado na Department of Energy at Development Budget Coordination Committee ang magre-report ng estado at epekto ng problema sa langis, imbis na Secretary of Finance, tulad ng orihinal na gusto ng Kamara. Kung sususpindihin ng Pangulo ang buong excise tax sa produktong petrolyo, inaasahang matatapyasan ng halos 10 pesos per liter ang gasolina, parehong unleaded at premium. 6 pesos per liter ang tapyas sa diesel, 5 pesos sa kerosene at 3 pesos sa LPG. Kapag napirmahan na yan pareho ng Senate President at ng Speaker of the House yung panukala at idiretso sa Malacanang, 2 na lang ang pwedeng kahinatnan ng panukala na yan. Una, kung pipirmahan agad ng Pangulo, di kagyat magiging batas. Ano? Kung hindi naman niya aksyonan ng within 30 days, magiging batas pa rin. Or i-veto niya. Ibig sabihin, inaayawan ng Pangulo at ibabalik sa Kongreso ang panukala ng emergency power. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Hanggang ngayon, ramdam pa rin ng ilang pamilya sa San Miguel sa Catanduanes ang bigat ng pinsalang iniwan ng Super Typhoon Uwan. Ang iba nagtitiis pa rin sa sirangiyero at trapal para may masilungan. Kabilang sila sa hinatira ng roofing materials ng Silong Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation. Matinding init o di kayang lamig ng panahon tuwing umuulan. Ang araw-araw na tinitiis ng pamilya ni Jonaline na taga Sitio Sunduan, Barangay Pagsangahan, San Miguel, sa Catanduanes. Ang kanilang bumungan kasi mula pa raw sa mga nilipad na yero noong Super Typhoon Uwan noong Nobyembre. Kahit butas-butas na, pinulot nila ang mga yero at tinapalan na lang ng trapal. Nababasa pa din po kami kasi tumutulo pa din. Hindi po kami makabili ng yero kasi po may 3 anak po ako nag-aaral na yun po ang aming priority. Nawasak rin ng super bagyo ang hanging bridge sa sitio.
Kaya ang barangay nagpapahiram ng bangka para makatawid sa lampastaong ilog. At kung walang bangka, si Jonalyn napipilitang lumangoy. Sa pagpapatuloy ng Silong Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation sa Catanduanes, tayo na mahagi ng food packs at roofing materials sa 61 partially damaged na bahay doon. Maraming salamat po sa pagbigay niyong importansya sa aming barangay. Malaking bagay po yun, natulong niyo. Tumawid din tayo sa Sitio Sunduan para magbayanihan din doon. Maraming salamat po sa GMA Kapuso Foundation. Maayos na po ang aming masisilungan. Nagbigay din tayo ng mga gamot sa Rural Health Unit ng San Miguel. Sa mga nais na makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Roulier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Palawan Pay. Maraming nakapansin sa resemblance ni na Heart Evangelista at Caprice Cayetano na muling nag-meet sa isang event. Dream come true ito para kay Caprice, lalo't open din si Heart na makatrabaho ang PBB Collab 2.0 Kapuso Big Winner. Ang iniwang message ni Heart sa kanyang mini-me, ichichika ni Nelson Canlas. Meron ka pa bang gustong makatrabaho? Idol ko po talaga si Miss Heart. Gusto ko po siya maka-work po ulit talaga. Ang wish na ito ni Kapuso PBB Collab 2.0 Big Winner Caprice Cayetano nang umupo siya sa GMA Integrated News Interviews, tila mabilis na na-manifest. Dahil kahapon, muling nakita si Caprice at iniidolong si Kapuso fashion icon Heart Evangelista. Marami ang nakapansin ng tila resemblance ng dalawang bituin. Actually, nung nakita ko siya sa Pinoy Big Brother, talagang alam kong mananalo siya. She really has something very distinct about her. And it's once in a blue moon na may dumadating ng mga ganyan sa industry. And I think she's one of them. Eventually, she'll be the one I'll first call pag babalik na ako ng movies or teleserye. Why not? Pwede siya maging Little Heart. Heart sends this cute message to Caprice. Caprice, call me if you need any clothes or anything you need to wear. Ate Heart is here. Kahit anong gusto mo, kung kailangan mo ng gown, nandito ako. Balik bansa si Heart matapos ang pagdalo sa recent Milan at Paris Fashion Weeks abroad. Napabilang pa si Heart sa listahan ng top celebrities ng Milan Fashion Week, garnering more than $13 million in media impact value. Nagpapasalamat si Heart dahil hindi lang mga Pinoy ang nakaka-appreciate sa kanyang trabaho. Although ratings are ratings, but it's a nice tap sa back natin na parang, yun ba, parang nabibigyan natin ng karangalan ng Pilipinas sa ganong klaseng mundo na hindi masyado pa na-discover ng marami. So sana marami pang makapunta, sana maraming maka-appreciate ng mga ginagawa namin doon. Are you ready? Are you ready? Happy rin si Heart dahil sa bagong season ng Heart World, mas nakikilala raw siya ng mga fans in the most organic way. Sobrang happy ako because this season, madami kayong mga characters na mga nakasama ko ng kabataan ko. Hindi lang isa ang makikita nyo sa Heart World. So I'm so excited kasi hindi lang siya reality show. You know, it's really reconnecting with my childhood, my teenage life. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.